kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nagiging tayo ang palagi nating inuulit-ulit. We must learn that. We must remember that you become what you repeat. Kaya magandang itanong pagmunihan ngayon, ano bang paulit-ulit kong ginagawa? Kapag paulit-ulit kang nagagalit, nagiging automatic ang galit sa'yo. Kapag paulit-ulit kang nakikipagchismis o naninira ng ibang tao, madali na lang makipagchismis o manira kahit na ng mga minamahal mo. Ang pagpapatawad, hindi pwedeng minsan lang. Dapat paulit-ulit para maging madali pagpapatawad sa atin kung tayo man ay masaktan ng iba. Ganyan din ang awa. Kung araw-araw pinipili mong maawa sa iba, kapag meron silang hindi magandang ginawa sa iyo, imbis na magalit ka, imbis na makipag-away ka, kahahabagan mo ang iba. Ano bang paulit-ulit na ginagawa mo sa buhay mo? Mabuti ba o maganda? Ito ba'y kagustuhan ng Diyos o baka kagustuhan mo lang? Kaya naman, mga kapatid, sa banal na misang ito, hilingin natin sa Diyos ang kanyang awa, pagpapatawad sa mga pagkakataon na paulit-ulit nating piniling magkasala. Paulit-ulit nating piniling lumayo sa Kanya. Naway sa Kanyang awa, makita tayo muli maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mo kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang, at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon.
ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot tumakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay niya sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May nag-message po sa akin. Sabi niya, Father, sana dumami pa yung mga katulad mong pare. Pero sa totoo lang po, ayaw ko nang mag-confess doon sa parish priest namin. Kasi pinagalitan ba naman ako? Hindi na po ako nagsisimba sa aming parokya. I am struggling to trust that priest.
I am not comfortable with him. Sabi po niya. Ako naman po, nag-reply, sumagot. Sabi ko, priests are people too. They have their own silent battles. And sometimes, their war inside spills over to the people they serve. Pero, dagdag ko pa po, hindi ito dahilan para maging masungit ka at bugnot ka sa iba. Di po ba? Remember that? Having a bad day, having bad feelings, do not give you the permission, do not give you the license to have a bad attitude. Amen? Pero, kung ang ibang tao nanakit sa iyo, ang responsibilidad mo ay gamutin mo ang iyong sarili. You cannot prevent other people from hurting you, but you can prevent your heart from keep on hurting by forgiving. Understand, my dear friends, without forgiveness, the pain continues to live inside of you. Kapag hindi ka nagpatawad, parang may sugat pa rin sa iyong puso na ayaw mong linisin. Habang hindi ka nagpapatawad, patuloy mong binubuksan yung sugat ng puso mo, tinatapak-tapakan mo. Kapag hindi ka nagpapatawad, lalong nabubulok yung sugat ng iyong kalooban. Amen? Without forgiveness, you remain connected to the person who hurt you. Pag hindi ka nagpatawad, parang may tali ang puso mo. Hawak pa rin, kinokontrol pa rin nung taong nakasakit sa'yo. Without forgiveness, the past controls your present. Kapag hindi ka nagpatawad, ninanakaw ng iyong galit ang masayang kinabukasan mo. Kapag hindi ka nagpapatawad, hindi mo natatanggap yung mabuti, yung magandang grasya na binibigay ng Diyos para sa iyo. Ang tanong, bakit ba ang hirap magpatawad? Aminin po kasi natin, mahirap magpatawad, hindi dahil mabigat. Ang totoo, nahihirapan tayong magpatawad dahil naghihintay tayo na yung taong nakasakit sa atin ay humingi ng tawad doon sa ginawa niyang masakit o masama sa atin. Yan lang ang dahilan. Bakit naghihirapan tayong magpatawad? Because we are waiting for that person who have hurt us. We are waiting for his or her apology. Amen? At minsan, hindi lang basta't patawad o apology yung hinahanap natin o hinihintay natin. Ang gusto natin, yung perfect apology. Humingi na ng tawad sa'yo, yung asawa mo. Pero yung nasa isip mo, gusto mo, lumuhod pa siya. Humingi na ng tawad sa'yo, yung kaibigan mo. Nag-text na sa'yo, sorry. Pero hinihintay mo, yung umiyak pa siya. Yung iba sa atin kasi, gusto gumapang pabalik sa kanila yung taong nakasakit sa kanila. Di po ba? Pero ang tanong, ano ba talaga ang perpektong paghingi ng tawad? What is the perfect apology? Remember this. The perfect apology has 3 ingredients. First, you say sorry. Second, you mean you're sorry. And third, you show you're sorry. You promise to make up. Mangako ka, bumawi ka. At sabi pa nga po nila, may your apology be as loud as your disrespect. Pero reality check lang po, ilan ba sa atin ang marunong humingi ng tawad? How many of us are perfect in asking for an apology? Ang tanong, ilan ba sa atin ang talagang marunong humingi ng tawad? Kakaunti lang o baka wala? Kaya nga ang tanong, kung hihintayin mo yung perfect apology galing dyan sa taong nakasakit sa'yo, ano kayang mangyayari sa'yo? Baka pumuti na yung buhok mo. Di po ba? Baka mag-senior ka na, baka umiinom ka na ng maintenance bago siya makipagkasundo sa'yo. Baka mauna ka pa at kunin ka na ni Lord bago humingi ng sorry ang taong nakasakit sa'yo. At hawak-hawak pa rin natin yung sama ng loob. Hinihintay natin na lumapit ang taong yan sa atin. Kapatid, kawawa ka. Amen? Do not be a slave to other people's apology. Be free.
Sabi ni Jesus ngayon sa ating ebanghelyo, sa mabuting balita, be merciful as the Father is merciful. Forgive, and you will be forgiven. Hindi po sinabi ni Jesus na, forgive if they apologize perfectly to you. Narinig po ba natin yon? Hindi. Hindi rin sinabi ng Panginoon na, forgive kapag nagbago siya. Napakasimple, diretso ang sinabi ng Panginoon. Maawa kayo, magpatawad kayo. Period. Alam niyo po, minsan, hindi naman apology ang kailangan. Ang kailangan lang talaga para makapagpatawad tayo ng iba ay awa. Pero alam ko po, ang iba sa inyo agad sasabihin, Father, bakit ako maaawa sa kanya? Siya nga ang nanakit eh. Nung sinasaktan niya ako, nung niloloko niya ako, nung minumura niya ako, naawa ba siya? Oo. Walang awa yung nakasakit sa iyo. Pero unawain mo kapatid, kulang yan sa pagmamahal. Kaya hindi siya nakakapagbigay ng awa. Sa tingin mo kung pinalaki ang taong yan sa pagmamahal, kung nakaranas siya ng tunay na kabutihan, magiging ganyan ba yan, yung taong masamang yan? Hindi. Di po ba? Remember, hurt people. Ang mga taong nananakit, may sakit sa kanilang loob. Napasama lang ang taong yan. Kasi may masama siyang pinagdaanan. Nasaktan siya eh. Kaya ngayon nakakasakit siya. Amen? Hindi mo lang alam, pero hirap na hirap din siya sa kanyang kalooban. Kaya sabi ni Jesus, be merciful. Maawa ka, kapatid. Kasi hindi mo alam yung sugat, yung hirap, yung problema na pinagdadaanan ng ibang tao. Tandaan niyo po ang sinabi ng ating ebanghelyo. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Siksik, liglig, umaapaw. Ang sukatan mo sa iba, yan din ang gagamitin ng Diyos sa iyo. Kaya nga, kung galit ang sukatan mo, galit din ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Amen? Pero kung awa ang sukatan mo, awa din ang aapaw sa buhay mo. Ang kapatid, gusto niyo po bang maawa ang Diyos sa inyo? Yes or no? Yes. Di po ba? Kung gusto niyo makatanggap kayo ng awa, blessing, pagpapala, nag-uumpisa yan sa pagpapatawad. One thing that blocks God from gracing us is our unforgiveness. Remember, understand that mercy is a boomerang. Alam niyo po yung boomerang. Pag tinapon mo, babalik sa iyo. What you release, it returns back to you. Minsan, iniisip natin, kapag nagpatawad ako ang talo. Pag nagpatawad ako, pinapatunayan ko, siyang tama, siyang mabuti. Remove that thought from your mind. Hindi po totoo yun. Ikaw lang nag-iisip nun. Kapag nagpatawad ka, ikaw ang unang nananalo. Kasi ikaw ang unang gumagaan ang loob. Di po ba? Sino talagang pinakamapalad, maswerte na tao sa mundo? Yung maraming pera? Hindi. Ang pinakamapalad, maswerte, pinagpalang tao sa mundo ay yung araw-araw, pagkagising niya, magaan ang loob niya. Pinakamapalad, maswerte ang tao ay yung araw-araw, bago siya matulog, wala siyang dala-dala na mabigat sa kanyang konsensya. Yung pinakamapalad, maswerte, pinagpalang tao ay yung mahimbing ang kanyang tulog. Amen? Pag nagpatawad ka, panalo ka. Because forgiveness is not saying, okay lang yung ginawa mo sa akin. But forgiveness is saying, hindi ko hahayaan yung ginawa mong masama, sirain ang aking puso, sirain ang aking buhay. Kaya, meron man po akong gustong baunin nyo sa araw na ito, tandaan nyo ito. Huwag mong ikukulong ang sarili mo sa paghihintay ng tawad dyan sa mga taong nakasakit sa iyo. Pangalawa, palayain mo na ang sarili mo sa pamamagitan ng awa. At pangatlo, magpatawad ka kapatid, hindi dahil tama sila. Magpatawad ka dahil mabuti ka. Magpatawad ka dahil anak ka ng Diyos. Magpatawad ka dahil magiging mas mabuti pa ang Diyos sa iyo. Amen? At tandaan nyo din po, kahit na hindi man dumating yung paghingi nila ng tawad sa iyo, pwede mong piliin na maging payapa at maging masaya
ngayon. Sa pamagitan ng iyong pagbibigay ng awa, sa pamagitan ng iyong pagpapatawad. Ngin po natin ang tulong ng Diyos. Piliin natin araw-araw maging maawain, maging mapagpatawad, because as I have said, you become what you repeat. May you repeatedly choose to be holy as God is holy. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuling magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga duka at api. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang makita ang ating sarili, mga pagkakamali at iwasang umusga sa mga nagpagkakamali ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingan, dinudulog namin sa iyo, nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap, na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama, upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon,
Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat ng aming inihahain ngayon sa iyong hapa. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginanap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabala. Kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos,
kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagala. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nakubuan. Gabay siya ng buhay, inadi at dinigay, para mangdiday buhay, panmanang magkailanman. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagala. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nakubuan. Siya'y naan ng buhay, inasang karamdaman. Kumuti ka sa Kanya, makinsad sa biniyat. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagala. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nakubuan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalos sa ligaya sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Madalas, kapag naririnig po natin yung siksik, liglig, umaapaw, ang akala natin ay magbigay lang tayo ng pera, ng pagkain, tumulong lang tayo. Doon tayo makakatanggap ng grasya na sobra-sobra. Pero kung babalikan niyo po ang Ebanghelyo ngayong araw, bago sinabi yung magbigay ka, makakatanggap ka, siksik, liglig, umaapaw, anong ibig sabihin ng Panginoon? Anong pinapabigay niya sa atin? Dalawa, awa at pagpapatawad. Kung gusto mong makatanggap ng sobra-sobrang grasya, yan dalawa, napakahalaga. Bigay natin, pakita natin, bahagi natin araw-araw. Awa, pagpapatawad. Yung mga taong hindi marunong maawa at magpatawad, naghihirap sa buhay nila. Financially, emotionally, spiritually. Suriin niyo po ang inyong sarili, ang inyong puso. Hirap ka bang magpatawad? Bakit? Baka naghihintay ka pa na humingi ng tawad ang iba. Kapatid, hindi mo kailangan na marinig mo yung perfect apology para magkaloob ka ng perfect forgiveness. Ngayong kakalimutan yun.
Hindi darating kasi yung perfect apology eh. Pero ikaw, kayang magbigay ng perfect forgiveness. Release people from your heart. At diyan, tayo makakatanggap. Siksik, liglig, umaapaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.